Magandang araw! Ako si Ginoong Richard de la Cruz at ako ang iyong guro sa Araling Panlipunan. Handa ka na ba? Ang tatalakayin natin sa araw na ito ay tungkol sa mga pakinabang pang-ekonomiko ng mga likas na yaman. Ang layunin ng ating aralin ay naipaliliwanag ang iba't ibang pakinabang pang-ekonomiko ng mga likas na yaman ng bansa. Sa mga nakaraang aralin, natalakay at naunawaan mo na ang Pilipinas ay sagana sa likas na yaman. Ngayong araw, aalamin natin ang mga pakinabang ng mga likas na yamang ito sa ating bansa at sa ating ekonomiya. Sisimulan natin ang ating aralin sa pamamagitan ng isang awit. Halina mga bata, sabayan niyo akong kantahin ang ating awitin. Sagana sa likas na yaman ang bansa, mga gulay, prutas at mga isda. Mga turista ay nahahalina, magagandang tanawin o kay sarap sa mata. Sagana sa likas na yaman ang bansa, ginto, tanso at pila, mga bulkan at mga dalampasigan. Talon ng Maria Cristina, nagbibigay enerhiya. Mga likas na yaman ng bansa, dagat, ilog at kagubatan, lahat ng ito'y alagaan. Dahil likas na yamay, maraming pakinabang. Likas na yamay, maraming pakinabang. Nagustuhan niyo ba ang awitin? Magaling kung ganon. Tungkol saan ang awitin? Tama! Tungkol sa mga likas na yaman ng bansa. Ano-ano ang mga nabanggit na likas na yaman? Mahusay! Ito ay mga gulay, prutas, isda, ginto, tanso, pilak, bulkan, dalampasigan, dagat, ilog at kagubatan. Sino-sino ang mga nahahalina sa ating magagandang tanawin? Magaling! Ang mga turista. Mula sa awitin, ano ang nagagawa ng pwersa ng tubig mula sa talon ng Maria Cristina? Mahusay! Ito ay nakapagbibigay ng enerhiya. Ano-ano sa palagay nyo ang pakinabang ng mga likas na yaman ng bansa? Tingnan natin kung mahuhulaan nyo ang iba't ibang mga pakinabang pang-ekonomiko ng mga likas na yaman ng bansa. Iayos ang mga letra sa loob ng kahon. Sa unang bilang, magaling, produkto at kalakal. Sa pangalawang bilang, mahusay, ang nabuong pakinabang ay turismo. Sa pangatlong bilang, tama na naman, enerhiya. Magaling mga bata, bigyan ng 3 palakpak ang inyong mga sarili. Base sa mga nabuo ninyong mga salita mula sa kahon, halina't alamin natin ang mga pakinabang pang-ekonomiko ng mga yaman ng bansa. Una ay ang pakinabang sa kalakal at produkto. Ang ating bansang Pilipinas ay sagana sa likas na yaman. Kung susuriin, ang pangunahing pakinabang sa ating likas na yaman ay ang mga produktong nakukuha rito. Ang mga isda,
at iba pang lamang dagat at tubig, mga prutas at gulay, mga troso, mga mineral, ginto, pilak at tanso, at marami pang iba ay napagkakakitaan natin ng malalaking halaga. Alam nyo ba na ang mga produktong ito ay dinadala din sa ibang bansa? Nangangahulugan na karagdagang kita ito sa ating kaban ng bayan at dagdag na rin sa pag-angat ng ating ekonomiya. Ang pangalawa naman ay pakinabang sa turismo. Mga bata, alam nyo ba na likas na yaman ding maituturing ang mga maraming magagandang tanawin sa ating bansa? At ang mga ito ay makatutulong din sa pag-unlad ng ekonomiya. Malakas itong atraksyon sa mga turista, buhat sa mga karatig lalawigan at maging sa labas ng bansa. Ilan sa mga atraksyong ito ang mga dalampasigan, talon, ilog, kabundukan, bulkan, kagubatan, at maging ang ilalim ng dagat. Nakapunta na ba kayo sa Luneta Park? Alam nyo ba na dinarayo din ng mga turista ang mga makasaysayang lugar sa ating bansa? Bunga nito, malaki ang naiaambag ng turismo sa pag-unlad ng ekonomiya. Alam nyo ba na sa Muntinlupa ay mayroon ding anyong tubig na mapapasyalan ng mga turista? Ito ay ang Jamboree Lake, na itinuturing na pinakamaliit na lawa sa bansa at matatagpuan ito sa poblasyon Muntinlupa. Dahil sa Muntinlupa ay isang lungsod na nasasakupan ng lawa ng Laguna, ang mga barangay ng Sukat hanggang Tunasan ay may mga proyektong nilikha na tutugon sa mga gawaing panghanap buhay at pangturismo. Ang pangatlo naman na pakinabang ng mga likas na yaman ay ang pakinabang sa enerhiya. Ang bansa natin ay maraming likas na yaman na pinagmumulan ng enerhiya. Isa itong malaking bagay na nakatutulong sa ating ekonomiya dahil hindi na natin kailangang umangkat pa ng maraming krudo at langis. Pinatatakbo ang mga planta ng kuryente sa pamamagitan ng pwersa ng tubig mula sa talon ng Maria Cristina, lawa ng Caliraya, at lakas ng hangin sa Banggi, Ilocos Norte sa pamamagitan ng windmill. Maliwanag ba mga bata? Ngayon, tignan nga natin kung natandaan nyo ang ating aralin. Tukuyin natin ang mga pakinabang pang-ekonomiko mula sa mga sumusunod. Sa unang bilang, isda, gulay, at prutas. Magaling! Ang mga ito ay pakinabang sa produkto at kalakal. Sa ikalawang bilang, Chocolate Hills. Tumpak! Ito ay pakinabang sa turismo. Sa ikatlo, puwersa ng tubig mula sa talon ng Maria Cristina. Tama na naman. Yan ay pakinabang sa enerhiya. Sa ating paglalahat, mayroon akong mga dagdag katanungan. Ano-ano ang mga pakinabang pang-ekonomiko ng mga likas na yaman? Tama! Ang mga pakinabang na pang-ekonomiko ng mga likas na yaman ay pakinabang sa produkto at kalakal, pakinabang sa turismo, at pakinabang sa enerhiya. Ano ang kaugnayan ng mga likas na yaman sa pag-angat ng ating kabuhayan? Magaling! Ang mga likas na yaman ay tumutugon sa ating pangangailangan, nagbibigay oportunidad sa hanap buhay at pinagkukunan ng kita o kabuhayan ng mga Pilipino. Mahalaga bang pahalagahan natin ang likas na yaman? Mahusay! Mahalagang pahalagahan natin ang mga likas na yaman dahil ito ay yaman ng ating bansa. Ang likas na yaman ay may mahalagang pakinabang pang-ekonomiya upang patuloy na umunlad ang isang bansa. Maliwanag ba mga bata? Ngayon, subukan natin ang inyong natutunan sa araw na ito. Piliin ang letra ng tamang sagot. Ang Pilipinas ay sagana sa likas na yaman. Ano ang dulot nito? Magaling! Ang sagot ay lahat ng nabanggit.
Sa pangalawang bilang, alin sa mga sumusunod ang nakapag-aambag sa ekonomiya ng bansa sa pamamagitan ng enerhiya? Magaling! Ang tamang sagot ay ang lawa ng Kaliraya. Sa pangatlong bilang, alin sa mga sumusunod ang pakinabang sa enerhiya? Magaling! Ito ay ang pwersa ng tubig ng talon ng Maria Cristina. Sa ika-4 na bilang, alin sa mga sumusunod ang pakinabang sa kalakal at produkto? Magaling! Prutas at gulay. Alin sa mga ito ang may pakinabang pang-ekonomiko mula sa mga produkto at kalakal? Mahusay! Ang tamang sagot ay ang kopra, saging at pinya. Sa tulong ng iyong mga magulang o nakatatanda sa bahay, ilista ang mga likas na yamang makikita sa inyong lugar. Ibigay ang pakinabang at paraan kung paano mo ito mapangangalagaan. Hayan mga bata, dito na natatapos ang ating aralin. Maraming salamat sa iyong aktibong pakikiisa. Muli, ako ang iyong guro, Teacher Richard, at nagsasabing mahalin natin at pahalagahan ang ating likas na yaman. Hanggang sa muli! Sagana sa likas na yaman ang bansa, mga gulay, prutas at mga isda. Mga turista ay nahahalina, magagandang tanawin o kay sarap sa mata. Sagana sa likas na yaman ang bansa, ginto, tanso at pila, mga bulkan at mga dalampasigan. Talon ng Maria Cristina, nagbibigay enerhiya. Mga likas na yaman ng bansa, dagat, ilog at kagubatan, lahat ng ito'y alagaan. Dahil likas na yamay, maraming pakinabang. Likas na yamay, maraming pakinabang.